Can I call you Pete? Moment of truth, Pete. Hello. I promised her a treehouse. She's allergic to peanuts. Tell me what's happening. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang lalaki na nagngangalang Papi na nagising mula sa isang bangungot. Isa siyang panadero, at ginugugol ang halos kanyang buong araw sa pagtitinda ng mga niluluto niyang tinapay. Sa oras na yun, patuloy ding umaasa si Papi na muling makakausap at makakasama ang kanyang anak na si Peter. Halos 3 dekada na simula nang huli silang nagkita. Ngayon ay medyo busy na si Peter, ngunit isang malaking misteryo kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Meron siyang asawa, ngunit ang nakakalungkot, namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Lumipat ang eksena kay Peter, na hinihintay ang pagdating ng isang tao sa airport, ngunit ang eroplano ay naantala ng 2 oras. Dahil dito, nagpa siya si Peter na magpalipas ng oras sa kanyang sasakyan sa parking lot. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang matangkad na lalaki na lumabas sa isang sasakyan, na inilabas ang isang orange bag na nakalagay sa trunk. Gayunpaman, lumalabas na meron palang 2 tulisan na naghihintay sa kanya, handa na para tambangan siya. Pagkatapos ay binugbog siya ng mga thugs, ngunit nagawa ng lalaki na talunin ang 2 thug, ngunit namatay siya sa proseso. Pagkatapos kunin ang orange na bag, agad na tumawag si Peter sa 911. Kinabukasan, pumasok si Peter sa classroom ng kanyang anak at inilabas siya sa klase para umalis sa bayan. Sa oras na yun, walang ideya si Delphi kung saan sila pupunta ngunit sigurado siyang aabutin sila ng 2 araw para makarating doon. Para bigyan ng ideya ang lahat, si Delphi ay hindi nagsasalita. Ang kaya niya lang ay makinig, at tumango sa kausap bilang tugon. Ilang sandali pa, napansin ni Delphi ang isang orange na bag sa backseat, at lumalabas na ito ang bag na pag-aari ng individual na pinatay sa airport parking lot. Samantala, nagkaroon ng bangungot si Papi gaya ng dati. Pagkatapos ay bumangon na siya, gumawa ng ilang tinapay, at naghanda na para buksan ang panaderya. Sa sandaling bubuksan na niya ang kanyang tindahan, isang sasakyan ang huminto sa harap. Noong una, iniisip ni Papi na ito ang kanyang unang customer sa araw na yun, ngunit sa kanyang pagkabigla, ito ay ang sasakyan ni Peter, at kasama niya si Delphi. Medyo naging awkward ang reunion nila noong una, dahil mahigit 3 dekada nang hindi nakikita ni na Peter at Papi ang isa't isa. Ito rin ang unang pagkakataon na makita ni Papi ang kanyang apo. Gayunpaman, umaasa siya na ang pagbisitang ito ay maaaring maging isang matamis na alaala. Ngunit malinaw na si Peter ay hindi naroroon para sa isang reunion, dahil siya ay busy sa pakikipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Milky sa kanyang telepono. Sa sandaling ibinaba ni Peter ang tawag, sinabi niya kay Papi na gusto niyang iwan si Delphi sa kanya. Nang marinig ito, hindi masyadong natuwa si Delphi dahil gusto niyang sumama, at galit na bumalik sa sasakyan, ngunit kinumbinsi siya ni Peter na gumugol ng ilang araw kasama si Papi. Pagkatapos ay ipinaalam ni Peter kay Papi na babalik siya sa loob ng 3 araw at hiniling sa kanya na alagaan si Delphi hanggang doon. Dahil hindi nagsasalita si Delphi, medyo mahirap para kay Papi ang pakikisalamuha sa kanya. Nang makaalis si Peter, bumalik na si Papi sa kanyang trabaho. Habang nagtatrabaho, nagsimulang ipakita ni Delphi ang kanyang tunay na kulay, kung saan medyo may kalikutan ang kanyang kamay. Palagi siyang nangungupit ng pera, o kaya naman ay laging ginugulo ang trabaho ng kanyang lolo. Si Papi, na hindi pa nagagalit sa loob ng halos 3 dekada, ay halos ilabas na ang kanyang pagkadismaya sa kanyang apo. Ngunit sa huli, nagawa niyang makontrol ang kanyang galit, at na-realize na hindi ito deserve ni Delphi. Sa halip na magalit, binaliktad niya ang script at gumawa ng paraan upang maging komportable si Delphi. Kalaunan, nang malapit nang magsara ang bakery, hiniling ni Papi kay Delphi na tulungan siyang maghatid ng mga in-order na tinapay sa mga customer. Gayunpaman, medyo hindi pa rin nakakapag-adjust si Papi, lalo na nang ipilit ni Delphi na isuot niya ang kanyang seatbelt. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon, ngunit kalaunan ay sumang-ayon din siya sa kanyang apo. Samantala, dumating si Peter sa kanyang apartment at nagulat nang makita ang 2 lalaking naghihintay sa kanya.
Ang lalaki ay isang international drug dealer na nagngangalang Vic, na hindi ipinaliwanag kung bakit sila pumunta sa kanyang bahay, ngunit mukhang alam na ni Peter ang dahilan. Dito na ikinwento ni Peter ang mga pangyayaring naganap sa airport parking lot noong isang araw. Kinuha niya ang orange na bag dahil hindi siya sigurado kung kanino iyon. Habang ibinibigay ni Peter ang bag kay Vic, napansin niyang naglalaman na ito ng mga laruan ni Delphi at wala na doon ang droga. Nagulat si Peter at nangakong ibabalik ang droga, ngunit inutusan ni Vic ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Sa sandaling yun, nakita ni Vic ang isang larawan ni Delphi at kinuha ito. Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, pinayagan siya ni Vic na tawagan ang kanyang anak. Samantala, binuksan ni Papi ang panaderya, at natuklasan niyang may butas ang isa niyang tinapay dahil sa pagkonsumo ni Delphi. Nainis si Papi ngunit sa halip na humingi ng tawad, inihagis lang ni Delphi ang mga gamit sa counter. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng tawag si Papi mula sa kanyang anak, ngunit nang sagutin niya ang tawag, natigilan siya. Nag-iwan lamang ng mensahe si Peter tungkol sa paboritong pagkain ni Delphi, bago narinig ni Papi ang mga putok ng baril. Dahil dito, naghinala si Papi na si Peter ay sangkot sa isang ilegal. Nang tanungin niya si Delphi tungkol dito, nakakagulat nang isiniwalat niya ang ilang droga na kinuha niya sa bag ng kanyang ama. Nang walang sinasayang na oras, agad na itinago ni Papi ang mga droga sa tinapay na kinain ni Delphi. Pagkatapos nito, agad silang umalis para hanapin si Peter. Sa kabilang banda, isang international drug distributor na nagngangalang John, ang hindi masyadong natutuwa kay Vic. Labis siyang dismayado, dahil ang bagay na nawala ay ang pinakamahal na uri ng droga sa kasaysayan. Dahil dito, inutusan niya si Vic na kumilos na at hanapin ang item na yun. Nang tanghalian, dumating sina Papi at Delphi sa apartment ni Peter. Pagdating doon, inutusan ni Papi si Delphi na hintayin siya sa labas, at pagkatapos ay pumunta na sa apartment. Pagpasok sa loob, napansin niyang napakagulo na parang dinaanan ito ng bagyo ngunit hindi niya nahanap si Peter. Pagkatapos ay sinuri niya ang paligid para maghanap ng anumang bagay na maaaring magbigay ng clue. Ilang sandali pa, pumasok si Delphi sa bahay. Sinundan siya ni Papi sa kanyang silid at hinayaan siyang kumuha ng ilang mga naiwang laruan. Habang hinihintay ni Papi si Delphi sa labas ng apartment, nakita niya ang babaeng kapitbahay ni Peter, at binati siya para sa ilang katanungan. Sinabi ng babae na si Delphi ay nanumpa sa isang tao at nangangailangan ng isang kasama. Hindi sigurado si Papi kung ano ang ibig niyang sabihin, at nagtanong siya tungkol sa ina ng bata. Sinabi ng babae na namatay ang kanyang ina sa isang aksidente. Sa oras na yun, si Delphi ay nasa backseat ng sasakyan, at ang kanyang ina naman ay walang suot na seatbelt. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi na nagsalita si Delphi. Nang marinig ito, naiintindihan na ngayon ni Papi kung bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Delphi sa kanya na magsuot ng seatbelt sa sasakyan. Pagkatapos nito, siniyasat ni na Papi at Delphi ang sasakyan ni Peter, kung saan natuklasan ni Papi ang memo ng kanyang anak. Kalaunan ng araw na yun, nagtungo sila sa police station upang i-report ang nangyari kay Peter. Doon, nakilala niya ang isang pulis na nagngangalang Clara, na nag-interview sa kanya. Gayunpaman, nang tanungin ng pulisya ang petsa at buwan ng kapanganakan ni Peter, hindi nakasagot ng malinaw si Papi. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, sinabi ng opisyal na hindi pwedeng asikasuhin ng pulisya ang report ni Papi. Dagdag pa dito, si Clara at ang iba pang mga pulis ay walang makuhang kahit na isang impormasyon sa database tungkol sa pagkakakilanlan ni Papi. Pagkatapos gumugol ng ilang oras sa istasyon, huminto sina Papi at Delphi sa isang restaurant. Habang naghihintay na maubos ni Delphi ang ice cream, may natuklasan si Papi sa libro ni Peter. Binanggit sa memo ang pangyayari sa airport kung saan nakuha ni Peter ang orange na bag ng droga. Nang malaman ito, pumunta si Papi sa parking lot ng airport para mag-imbestiga. Doon, naghanap siya ng clue na makakatulong sa kanya na mahanap si Peter. Nag-survey din si Delphi sa parking lot, kung saan natuklasan niya ang paboritong food wrapper ng kanyang ama. Kalaunan, pumunta si Papi sa isang ospital malapit sa airport upang hanapin ang bangkay ng kanyang anak, ngunit ang mga natagpuan niya lamang doon ay mga bangkay ng mga gangster. Kalaunan ng hapong yun, nagawa nilang mahanap si Milky, ang lalaking nakausap ni Peter noong nasa bahay niya ito. Pagkatapos ay naghanap si Papi ng impormasyon tungkol sa kanya, at kalaunan ay natuklasan ang kanyang address malapit sa parke.
Gayunpaman, nang papaalis na si Papi, naghinala siya na may dalawang lalaki na sumusunod sa kanya. Nang hindi inaasahan, bigla siyang inatake ng dalawang lalaki mula sa likuran, dahilan para matumba siya. Ngunit sa pagkabigla ng lahat, si Papi ay talagang dalubhasa sa pakikipaglaban, at mabilis niyang itinumba ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang truck, at naabutan si Delphi na takot matapos makita ang pag-atake ng mga tulisan sa kanya. Upang maiwasan ang pagbuntot ng mafia, nagpa siya si Papi na dalhin si Delphi at manatili sa isang hotel ng kaunting araw. Dito, kailangan ni Papi na maging 2 steps ahead sa mga masasamang tao, kaya itinago niya sa kisame sa silid ng hotel ang mga droga na dala niya. Sa huli, nagkaroon siya ng pagkakataon na bigyan ng kaunting atensyon si Delphi. Samantala, si Vic ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa ama ni Peter, na walang iba kundi si Papi. Sa kanyang nakalap, nalaman niya na si Papi ay isang matandang panadero. Hindi napigilan ni Vic na matawa, sa pag-aakalang nahaharap siya sa isang matanda at ordinaryong lalaki. Ngunit lingid sa kaalaman niya, si Papi ay hindi lang basta-bastang matandang panadero, dahil maging si Officer Clara at ang mga pulis ay nahihirapang matuklasan ang identity ni Papi, na naging sikreto sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, muling nagising si Papi mula sa kanyang mga bangungot. Bago ipagpatuloy ang kanyang paghahanap, inayos niya muna ang kumikislap na mga ilaw sa sapatos ni Delphi, at pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang kanyang misyon, na sa pagkakataong ito ay mangalap ng impormasyon mula kay Milky. Matapos malaman kung saan nakatira si Milky, inutusan niya si Delphi na manatili sa sasakyan kahit ano pa ang mangyari. Gamit ang isang box ng tinapay, nagawang lokohin ni Papi si Milky na lumabas sa kanyang silid. Nang tanungin ni Papi ang tungkol sa kinaroroonan ni Peter, sinabi lang ni Milky na hindi niya ito kilala. Ngunit nang ihayag ni Papi na nakausap ni Peter si Milky sa telepono 3 araw na ang nakakaraan, dito na ipinaliwanag ni Milky na pinaplano ni Peter na magbenta sa kanya ng ilang droga. Inihayag din ni Milky na dadalhin ni Peter ang droga kay Serko, isang Ukrainian na may matangkad na figura, na nagmamay-ari din ng isang club na tinatawag na Lily. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si Delphi sa bahay ni Milky, na takot na sinabi na may umaaligid sa sasakyan ni Papi. Matapos talunin si Milky, bumalik na sila sa sasakyan. Nagpa siya si Papi na huminto para sa hapunan, nang makita niya si Delphi na magnanakaw sana ng isang unicorn keychain, ngunit napigilan niya ito. Nagalit si Delphi noong una, ngunit kalaunan ay niyakap niya ang kanyang lolo. Kinagabihan, nagbahagi si Papi ng isang kwento kay Delphi upang matulungan siyang makatulog ng mabilis. Nang nakatulog na siya, mag-isang lumabas si Papi para pumunta sa nightclub na pagmamay-ari ni Serko. Ilang sandali pagpasok sa club, nahanap niya si Serko at sadyang binundol ang braso nito, na naging sanhi ng pagtapon ng inumin sa kanyang damit. Nang pumunta si Serko sa banyo upang linisin ang kanyang damit, nagpanggap si Papi na isang helper at nakipag-usap kay Serko sa wikang Ukrainian, kung saan nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Peter. Ipinaalam sa kanya ni Serko na nagpakamatay si Peter, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Papi. Matapos kunin ang kanyang sinturon, hindi na nag-aksaya ng oras si Papi at binugbog si Serko. Pagkatapos nito, bumalik si Papi sa hotel, at napansin ni Delphi na sugatan siya. Sinabi sa kanya ng lolo ang tungkol kay Peter, na maaaring buhay pa sa mga oras na yon. Gayunpaman, umiyak lang si Delphi, sa takot na baka patay na ang kanyang ama. Matapos matuklasan ang bangkay ni Serko sa banyo ng club, nagpatuloy ang pulisya sa pagsusuri ng CCTV footage, sa pagtatangkang makilala ang matandang lalaki na pumatay kay Serko. Matapos suriin ang footage, natuklasan ni Officer Harvey ang mukha ni Papi at agad na tinext kay Vic ang larawan ng kanyang mukha. Kinabukasan, lumabas si Papi upang kumuha ng merienda, habang si Delphi naman ay naiwan na nag-iimpake ng kanilang mga gamit sa silid. Nang makakuha ng pagkakataon, lumapit si Vic at ang kanyang mga tauhan sa hotel na tinutuluyan ni Papi. Nagpakita sila ng larawan ni Papi sa receptionist, at nagpadulas ng pera para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Kalaunan ay nalaman na nila kung saang kwarto nananatili si Papi. Sa kabutihang palad, alerto si Delphi at agad niyang kinuha ang tinapay na naglalaman ng droga na inimbak ni Papi sa banyo. Ilang sandali pa, pumasok na ang mga thugs sa silid,
kaya mabilis na nagtago si Delphi sa ilalim ng kama at naiwan ang tinapay sa may mesa. Hinanap ng mga lalaki si Papi ngunit wala silang nakita. Ang isa sa kanila ay napansin na may kahina-hinala sa banyo, at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasama. Nang makakuha ng pagkakataon, kinuha ni Delphi ang tinapay habang nasa banyo sila. Pagkatapos ay sumugod siya sa truck ni Papi, ngunit nagawa siyang sundan ng mga lalaki doon, kaya patuloy na pinindot ni Delphi ang busina upang matiyak na marinig siya ni Papi. Narinig ni Papi ang busina, at agad siyang bumalik sa kanyang truck. Doon, nakita ni Papi ang dalawang lalaki sa kanyang sasakyan at binugbog ang isa sa mga thug hanggang mamatay siya. Habang papaalis na si Papi, pinakialaman ng isa sa mga lalaki ang gas filter at sinunog ang kanyang truck. Lumabas si Papi kasama si Delphi para humingi ng tulong, at huminto sila sa isang tindahan. Tinangka ni Papi na gamutin ang mga sugat sa kanyang tiyan at mukha, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Natakot si Delphi nang makita ito at nakiusap sa tindera na tumawag ng ambulansya. Makalipas ang ilang sandali, si Clara at ang mga pulis ay napakamot ulo na lang nang makita ang nasusunog na sasakyan sa harap ng hotel. Sa kabilang banda, nagising si Papi sa ospital, at hinimok niya si Delphi na bumili ng tsokolate na walang mani. Gayunpaman, nalaman ni Vic at ng kanyang mga tauhan na si Papi ay nasa ospital, nagpapagaling sa ilang mga sugat na natamo niya mula sa kanilang huling engkwentro. Doon, nakita ni Vic si Delphi sa pasilyo ng ospital, at inutusan siyang dalhin sila sa kwarto ni Papi. Walang nang naging ibang choice si Delphi kundi samahan sila, ngunit gumawa siya ng paraan upang mabigyan si Papi ng ilang oras na makahanap ng mapagtataguan. Nang makarating si Vic at ang kanyang mga tauhan sa silid na itinuro ni Delphi, wala na doon si Papi, kahit na nasa tamang lugar sila. Nang hindi inaasahan, biglang nagpakita si Papi at nilabanan sila. Gamit lang ang ilang gamit sa silid at kanyang kahanga-hangang fighting skills, pinabagsak niya ang mga tauhan ni Vic nang hindi man lang pinagpapawisan. Ilang sandali pa, dumating si Clara kasama ang kanyang police squad sa ospital para hanapin si Papi. Kinumpiskan niya ang cellphone ng isa sa mga tulisan, at laking gulat niya nang makita ang litrato ni Papi sa cellphone nito. Pagkatapos ay binaril ni Clara si Harvey dahil alam niyang siya ang nagpakalat ng larawan ni Papi, at ibig sabihin nito ay kasabwat siya ng mga kriminal. Samantala, matagumpay na nakatakas si Papi at kinuha ang isang cellphone na pag-aari ng isa sa mga tauhan ni Vic. Nag-text siya ng isang mensahe sa drug dealer, kung saan nagpanggap siya na isa sa kanyang mga tauhan at sinabing nakuha na niya ang droga. Si Vic, na naniwala naman dito, ay sinabi sa kanya na makipagkita kaagad. Hindi nagtagal, nasa meeting spot na si Vic, nang bigla niyang marinig na hindi tumitigil sa pag-alarm ang kanyang sasakyan. Nang walang babala, biglang nagpakita si Papi at ginawang bihag si Vic. Inutusan ni Papi si Vic na dalhin siya sa kinaroroonan ng bangkay ng anak niyang si Peter. Nang walang sinasayang na oras at dahil wala na rin siyang ibang choice, inihatid ni Vic sina Papi at Delphi sa isang lihim na lugar. Pagdating nila doon, sinabi ni Papi kay Delphi na manatili sa sasakyan. Nang malaman ni Papi ang malungkot na katotohanan tungkol sa kung paano namatay si Peter, sinabi niya kay Vic na ihanda ang kanyang sarili, na para bang papatayin na niya siya. Ngunit nang hihilahin na niya ang gatilyo, hindi inaasahang sumunod at nagpakita si Delphi. Nang makita ang takot na apo, tila nag-udyok ito kay Papi na wag nang ituloy ang bagay na yon. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang lumayo ang kanyang kalaban. Dahil sa naging kapalaran ni Peter, nagpa siya si Papi na oras na para umalis at dalhin si Delphi sa ibang bansa, habang inililihim sa kanya ang kanilang pupuntahan. Lingid sa kaalaman nila, isang organisasyon ang nag-e-expect kay Papi, dahil lumalabas na siya ay isang top-notch agent mula sa isang big-time international spy agency. Habang naghihintay ng kanilang eroplano, pinakinggan nila ang kanta na tumutugtog sa airport at sinabi ni Delphi na nasisiyahan siya sa kantang ito. Nagsimula na muling magsalita si Delphi pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, at tila masaya si Papi tungkol dito. Sa huli, mas pinili ni Papi na manatili sa kanyang simpleng buhay at pinagpatuloy ang pagbebenta ng mga tinapay kasama ang kanyang apo, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.